Ito ay estudyante namin sa Dawa training course at estudyante din ito sa street Dawa. At alhamdulillah, wala ka pang nabatay, ano? Marami na, Ustad. Matindi ito. Sigurado ko manok naman. Oo, tumpak. Manok. Okay. Saan ka nagtrabaho, brother? Dito sa Boom Construction Company. Isang construction company, Boom. Boom. Boom ang pala? Boom. 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 Tiro. Boom. Boom. Diyan company. Pangalan natin yung Cristiano ka ba? Elmer. Elmer Lucentales. Lucentales. Hindi apelido ng Pilipino yun. Apelido ng Espanyol, no? Lucentales. Taga saan ka sa atin? Bicol, Ustad. Bicol. Sabi nila sa Bicol daw, pag magbagyo, ang unang asikaso, puno ng sili. Totoo ba yun? Totoo yun, Ustad. At yung kagad ang inililigtas namin. Bali, wala yung bahay. Matumba man yung bahay. Sili, matumba. Matang sili, hindi matumba. Maniwala kami sa'yo dahil ikaw isang Bicolano ka. Ang tanong ngayon, sa bahay mo, sa gilid ng bahay, may sili, wala? Marami. Marami. Labuyo, hindi. Kaso ngayon wala na. Wala nang nag-aalaga doon, Ustad. Wala na. Ilan bang asawa natin? Isa lang, Ustad. Isa lang. Isa lang. Nandito ngayon? Wala. Ilan pong anak natin? 3 po sila. May plano ka ba mag-asawa muli? Siya, ala. Hoy, Mrs. Tinanong ko siya kung mag-asawa muli. Sabi niya, inshallah. Ang ibig sabihin, kung pahintulutan ni Allah, may plano pala ito eh. Baka nagkakamali ka. Ulitin mo. So, sorry ka. Mag-sorry ka dahil makita ito sa television. Sorry. Ha? Inshallah, kung kagustuhan niya, wala akong magagawa doon eh. Matapang ito eh. Talagang matapang ito. Walang sorry-sorry ha. Ikaw ipanggastos. Pagdating doon, Ustad, I-greet mo nga si Mrs. I-greet mo si Mrs. Kasi makita ka na sa YouTube at Facebook. Gabi na ngayon doon sa Pilipinas. Hindi, ilagay sa Facebook. Gabi man o araw, nandoon yan sa Facebook. Kaya nga, Ustad. Mahal kong agom. Agum? Diyos marahay na bangki sa imong ngunyan. Anong ibig sabihin nun? Ang Diyos lang ang makakuha sa'yo? Diyos. Ang Diyos lang bahala sa'yo? Anong tawag Ibig niya? sabihin noon, Ustad, Diyos marahay na bangki, magayo na magandang gabi sa iyo, mahal ko. Magabi. So, paano kung nanonood siya araw? Huwag mga aldaw, Ustad. Aldaw na Sam. Okay. Ilan ang anak natin? 3. Tatlo, may dalaga ka na? Meron, Ustad. 2. Hoy, magtatay ka na. Binatay ka. Ha? Binatay yan. Inshallah. Ha? Ilang taon na yung dalaga mo? Bali, first year college, Ustad. Ilan na ba yun? First year college? Pwede na, Ustad eh. First year college na eh. Alhamdulillah. Magpili ka lang, magtatay, may dalaga din yan. Chemist. Chemist yan, ang ano. Alhamdulillah. So, walang problema. Dahil sa Muslim, ang mangliligaw, sa tatay. Mali yung sa Christianity nga, ligawan diretso yung babae. Mali yun. Kasalan ko na yung anak. Bakit? Sa tatay muna. Oo nga, tama yun. Kung ikaw ay aakyat ba ng puno ng mangga, doon ka sa sanga magsimula o sa puno? Sa puno. Kung gusto ka kukuha ng bunga, sa puno ka magdaan. Eh, sino ang puno na? Tatay. Doon ka. Magpaalam ka na. Ha? Ay, tama rin. Sinusungkit ka pala ngayon. alin? Sinusungkit. Ang alin? Sabi ko sa una, kung kukuha ka ng bunga ng mangga, magdaan ka sa puno. Hindi ko pala alam ngayon. Sinusungkit na, sabi niya. Hindi na magdaan sa puno. Illegal, Ustad yun. Ha? Illegal yun. Illegal. Hindi allowed. Haram. Haram yan. Ikaw, brother, marami ka na sigurong sinusungkit ka. Mag-ingat ka. Kasi Muslim ka na. Pag sinusungkit mo, anak ng Muslim, nako. Ha? So, mali yan. Huwag mong susungkitin, brother. Dahil pag nasungkit, pag nahulog yan, bumagsak. 45 ang nakakon mo. Okay? So, ano pong topic na ako natin, brother? Ang topic ko po ngayon, Ustad, yung tatalakay lang ng ating magiting na tagapagpakilala. Yun din pang topic na, sino ba ang dapat sambahin? Karap ko dito, lalaw. Tapang pala dito. Bicol eh. Siguro, mayroon siguro nakatuan ka ng sili kanina. Kaya sili, umiinit ka eh. Okay. So, ito po, engineer. Di ba engineer ka? Opo, Ustad. Engineer, ano? Civil. Civil engineer. Civil engineer po, saan ka nakapagtapos, brother? Sa Naga College Foundation. Sabi nila, ang nag-Muslim daw, walang mga utak.
Engineer ka eh. Civil engineer. Gawa ng... Ang nagsasabi lang yan mga ustad yung mga Kastila. Ay wala nang Kastila ngayon eh. Sabi nila, pag nag-Muslim yan, walang utak yan eh. Nag-Muslim yan eh. Pero sigurado ka, may utak ka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pareho tayo. Alhamdulillah. So, ang topiko mo ay, Sino ang dapat sambahin? sino ang dapat sambahin? Mga kapatid, kung sa ako ang ito, wala naman ganon, di ba? Wala. So, sabihin na natin, Allahu Akbar. Nandito si Brother Omar Pilido. Luzen Tales. Lucin Tanis. Sige, ikaw nang bahala dyan. Okay. Lucin Tanis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat na papuri at pasasalamat ay kay Allah lamang, ang Diyos ng lahat ng nilikha. Siya lamang po ang nagbibigay ng panustos at tumatangkilik sa lahat ng nilikha dito sa mundo at sa langit at sa pagitan nito. Hinahangad ko po ang kapayapaan at katiwasayan sa ating ngayon na igawad sa atin ni Allah. Ako po ay nagpapakupkop kay Allah sa mga masasamang mula sa mga masasamang gawain at sa aking mga masamang gawa. Sa tabi po natin ngayon na kung sino ang dapat sambahin ay bibigyan po natin ng mga pangalan nito. Yung mga kilalang pangalan na sinasamba natin sa Pilipinas. At wag na po natin patagalin dahil kanina ay natalakay na ito ng ating magiting na tagapagpakilala. Kaya gawin na po nating summarize yung pagtalakay natin. Ang una po nating tatalakayin ngayon kung sino po ang dapat sambahin ay si Jehovah. Sino po si Jehovah? Si Jehovah po, ayon po sa World Religion from Ancient History na inedit ni Geoffrey Parender, ito po ay matatagpuan sa pahina 386 na ang sinasabi, ito po ay isang medieval misreading lang po. Base po sa kay Geoffrey Parender. Isang medieval misreading lang po. Ibig sabihin, ay maling pagkakabasa lang po sa pagbigkas. Jehovah, maling pagkakabasa na sa pagbigkas. Isang aklat pa po ang nagpapatunay na itong aklat na Interpreter's Dictionary of the Bible na matatagpuan sa volume 2, page 817, na ito ang sinasabi. Ang pangalang Jehovah ay isang artificial lamang. Isang artificial na pangalan lamang. Kaya masasabi natin na ang pangalang Jehovah ay hindi talaga dapat pag-ukulan ng pagsamba. At ito, isa pang aklat na nagpapahayag na tungkol kay Jehovah, ang Asimov's Guide to the Bible na matatagpuan sa volume 1, page 135, na ito rin ay nagsasabi na ito raw talagang salitang Jehovah ay isang pagkakamali lamang. At
Ngayon po, dumako naman po tayo sa isa pang sinasamba doon sa atin, sa Pilipinas. Ito po ang tinatawag na si Yahweh. Yahweh po ang pangalan. Ito pong Yahweh ay nagmula po sa salitang katinig na YHWH, Yahweh. Ito pong Yahweh ay salitang Hebrew na ang ibig sabihin nito ay siya. Ito po ay walang katinig. Ito po ay walang vowel. Ang salitang Yahweh, ito ay kagaya ng nasabi ko, salita ng Hebrew na tetragrammaton. Ang tetragrammaton, ito ay ibig sabihin tetra, apat. Apat na grammaton, letra. Kaya ibig sabihin, ang salitang Jehovah talaga ay ang salitang Yahweh ay hindi dapat pagkukulang pagsamba dahil ang kahulugan po nito ay siya. Ibig sabihin siya, walang angkop na pangalan o basta siya. Ngayon po, dahil sa halos lahat kanina ay nabanggit na ng aking kasamahan kanina, nang magiting natin tagapagpakilala, pumunta na po tayo sa isa pang sinasamba, ang Diyos Ama. Sino ba ang Diyos Ama? Ang Diyos Ama po, ito po ay nagpapahiwatig lamang ng isang katangian ng isang tao. Katangian ng isang tao. Kasi kapag sinabi mong Ama, ibig sabihin, talagang nagkaanak siya. Nagkaanak siya at sa madali sabi at mayroon din siyang anak. At makikita natin ang definition ng dalawa. Ang Ama, masasabi natin maputi na ang buhok. At yung anak naman, medyo matikas pa, bata, wala pang puting buhok. Ngayon po, dumako na po tayo sa Diyos Anak. Diyos Anak dahil kanina yung Diyos Ama, ngayon, itong Diyos Anak po ay sinasamba rin po natin ito sinasamba rin po ito ng ibang sekta ng relihiyon, ang Diyos Anak. At ito po ay sinasabing si Jesus Christ. Siya po ang tinaguriang Diyos Anak.